Ang Escape to Van Gogh Zero ay isang pelikula, na isang dramatikong pampelikulang may matinding tensyon, na itinakda sa isang lungsod na isinailalim sa lockdown dahil sa isang nakahahawang epidemya. Dumarami ang mga namamatay, at nagsisimula ang kwento sa isang nakakatakot na larawan ng isang lalaking duguan na gumagala sa gubat, at paggising niya sa isang balisa at nalilitong kalagayan. Linggo, nagpasya siyang maglaan ng oras para sa anak niyang si Anton. Sa palaruan, pero mabilis na nabasag ang katahimikan. Nang magpakita ang dati niyang asawa, nangako si Sergey na dadalawin si Anton sa susunod na linggo, at nag-uusap sila tungkol sa bagong karelasyon ni Anna. Ngunit agad ding naantala ang dalawa dahil sa isang kaguluhan malapit doon at isang lalaking umuubo ng dugo sa klinika para sa rehabilitasyon. Si Paulina ay isang alkoholik at sinasadya niyang manggulo para mapaalis sa klinika matapos niyang barahan ang kabeta at pasunugin ang silid. Dumating ang kanyang ama na si Leonid para sunduin siya pauwi. Sa daan, muntik na silang masaksak ng isang babaeng nasa parehong nalilitong kalagayan. Sa tulong ni Leonid, nagkataong nakilala nila si Sergey at inanyayahan siyang maghapunan kasama ng anak niya. Si Sergey ay si Misha. Tinitigan lang ni Paulina ang kanyang pagbabalik habang ang lahat ay sabay-sabay na dumating sa hapunan sa bahay ni Leonid. Masaya ang lahat sa kainan, pero nagsimulang maging pasaway si Paulina at sinadyang sipin si Misha sa ilalim ng mesa. Agad na tumayo si Misha at umalis. Humingi rin ng tawad si Paulina sa mga tao sa mesa bago tuluyang umalis. Nagsimula namang ma-attract si Sergey kay Misha habang papatapos ang gabi, at si Sergey ay kasamang nanood ni Anna ng balita tungkol sa Vero. Ipinapaliwanag ni Profesor Pakamov ang tungkol sa bagong uri ng Vero, na napakabilis kumalat at madaling makahawa sa tao. Medyo kakaiba rin ang mga sintomas kapag pumasok na ito sa baga, mabilis magdidilim ang mga kuko, mag-iiba ang kulay, uubo ng dugo, at mamamatay sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, minsan mas mabilis pa. Malinaw na magdudulot ito ng matinding alerto, at iniulat ng Moscow na umabot nasa 2,000 ang bilang ng mga nagkasakit, at puno na ang mga morgue. Pero sinusubukan ng mga autoridad na itago ang totoong sitwasyon ng epidemya rito at sa buong Moscow, na nilalamon ng kaguluhan dahil ipinasailalim na sa quarantine ang lugar, tinawag ang hukbo, at ang mga biktima ay unti-unting bumabagsak isa-isa, pero siguradong isasagawa ng hukbo ang mahigpit na mga hakbang at ikukulong ang buong paaralan. May batang nagkasakit, namumula ang mga mata at tuyo, ang labi niya. Sa sulok, may pinaputok na puting likido, na ikinagulat niya at nagsimula siyang humagulgol ng malakas habang bubuhitin siya sa stretcher. Ang quarantine sa paaralang ito sa huli, ay pinalawak sa buong Moscow, at ganap nang ipinagbawal ang lugar. Ang mga sibilyan, pati si Sergey, sa wakas ay naipit sa isang rutang isinara, at hindi na makabalik sa kinatatayuan ni na Anton at Irina. Kasabay ng mga helicopter sa himpapawid, maraming lipad ang kinansela at lahat ay natrap sa likuran. Pagkatapos ng lahat ng nakakabaliw na tensyon na ito, ang ama ni Sergey na si Boris ay pumunta sa kanila at binalaan siya na sa isang linggo, wala ng hukbo at wala ng Moscow. At ang epidemya ay malapit nang magdulot ng matinding pagkawasak. Lulusob ang mga residente sa lungsod, kaya nakiusap siya sa pamilya ni Sergey na umalis ng maaga sa umaga para iwasan na madamay sa lahat ng ito, dahil hindi na sila makakatulog ng maayos. Nagpasya si Sergey na bumalik sa Moscow, sumakay siya sa isang truck, para subukang iligtas sina Irina at Anton. Ang mag-ina ay napunta rin sa problema ng mahawa ang ina ni Irina, at sinubukang pasukin ang bahay nila. Marami pang nangyari nang may isang lalaking biglang pumasok sa bahay ni Leonid. Matapos mapabagsak si Leonid, ang sundalong ito ay sinubukang gahasain si Marina na buntis, buti na lang at naroon si Paulina. Nandun siya at napigilan niya ang nangyari. Doon, sinaksak ni Paulina ng kutsilyo ang leeg ng lalaki. Si Misha at Anna ay kapwa dumating sa bahay ni Leonid at bumuo ng isang alyansa. Kasabay nito, tumuloy si Sergey sa Moscow at sa bahay ni Irina. Sakto nang umaakyat sila sa truck, pero si Tali ay malas na natagpuang nakahandusay sa isang bahid ng dugo sa likuran. Habang hinahabol sila ng mga grupong namumuno sa lansangan, tumakas ang truck na minamaneho ng pamilya ni Sergey papunta sa hangganan. Sa paglusot nila sa hadlang, sumugod ang mga sundalo, at nang putukan sila mula sa paligid, nagalit sila nang bumuhos ang mga bala sa likuran ng truck. Nang umalis siya, ang sundalo na may dalang gabay ay nagsimulang humabol at pumatay para subukang hanapin sila, pero hindi nila alam ang tungkol dito. At nakabalik na si Sergey sa bahay sa tamang oras para muling magkita, pero ang relasyon ni na Irina at Anna ay gaya pa rin nang dati. Hindi pa rin sila pwedeng sabay na umupo at mag-usap. Ang tanging kaibahan na yon ay may iba na silang pinoproblema ng
Ang mga sundalong pinamumunuan ni Zura ay dumating sa bahay ni Anna. Tumatakbo si Sergey habang pinapuputukan. Sa gitna ng napakalamig at manyebeng kapaligiran, nagkamali pala ng nayo na pinuntahan si Yuri at ang mga sundalo. Hindi si Sergey ang dalawang biktima ng pamamaril. Pagbalik ni Anna sa bahay ni Leonid, naghinala si Irina. Nang dumating ang isang lalaki at ang buntis niyang asawa, upang humingi ng tulong. Nang tutukan ng baril, ng lalaki ang mag-asawa, pinilit nilang magsialis. Nang tuluyang nawala ang magkapareha, ang grupo ng mga survivor, ay muling nagtipon at bumuo ng isang karabana habang nagmamaneho patungo sa isang kalapit na nayon. Sa daan, nakaranas ang grupo ng problema nang umusok ang sasakyan ni Anna. Habang nakatigil sa tabi ng daan, nanahimik sila nang papalapit si Yuri. Lalong naging masama ang sitwasyon. Dahil nang bumalik si Leonid para kumuha ng tali sa bahay, lumabas na kasinungalingan at pagiging makasarili lang ni Leonid. Ang naniwala sa grupo, habang kasama niya sina Marina at Paulina. Balak nilang dalhin ang kanilang pamilya patungong Finland, at tumawid sa border. Pagkatapos makita ang bangkay ng isang lalaki sa sahig ng bahay ni Leonid, nagsimulang maghalughog si Yuri. Tiningnan niya ang mga gamit ng pamilya at hindi nagtagal ay napagtanto na ang namatay na lalaki ay ang kapatid ni Yuri. Sinuri ni Yuri ang mga litrato ng pamilya ni Leonid, at nakita ang isang mahalagang pahiwatig, ang plaka ng sasakyan. Agad na tinukoy ni Yuri at ng kanyang mga kasamahan ang kinaroroonan ng sasakyan ni Leonid na nakaparada sa tabi ng daan. Sa kabutihang palad, nakatakas ang 3 miyembro ng pamilya ni Leonid papasok sa kagubatan, bago pa man dumating ang mga sundalo. Nang wala na ang mga tao sa sasakyan, at tugma ang plaka sa sasakyan ng pamilya ni Leonid, inutusan ni Yuri ang mga sundalo na fesihin ang kagubatan para hanapin ang pamilya. Habang naghahanap, isang hindi inaasahang mutiny ang nangyari ng ang mga sundalo ay inatake si Yuri at binaril siya hanggang mamatay. Si Leonid, sina Marina at Paulina ay maswerteng nakaiwas sa kamatayan sa huling sandali. Huminga sila ng maluwag nang makaalis sa lugar na iyon. Mabuti na lang at may dala silang radyo. Na-stop sila ng 5 kilometro ang layo kaya tumawag sila ng tulong. Dahil may dala silang tali at nanghingi ng suporta dahil dumating si Sergey at ang iba pa. Humingi ng paumanhin si Leonid dahil sa pagsisinungaling, ngunit hindi pumayag si Irina. Hindi masaya si Irina, at napagtanto niyang iniwan sila ni Leonid at ang iba pa. Pinabayaan sila sa kanilang sariling kapalaran. Naguluhan kung ano ang susunod na gagawin. Napilitan si Sergey na pasakayin sila sa sasakyan. Nagmaneho siya patungo sa isang gas station malapit doon at pinababa sila. Ang buong pamilya ay tumitingin sa paligid ng walang pag-asa para makahanap ng masakyan. Nagmakaawa si Misha sa kanyang ama na magpakita ng awa at pasakayin ang pamilya ni Leonid sa sasakyan. Sa huli, nagdesisyon ng ama na gawin iyon. Ngunit nang bumaba siya ng sasakyan, nagkagulo sa gas station. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang umubo ng malakas at agad siyang binaril hanggang mamatay. Nagkagulo ang mga tao at naniniwala ang lahat na ang mga taong may sakit ay kabilang din doon. Sa gitna ng kaguluhan, si Sergey at ang iba pa ay nagawang makatakas habang sinusubukang maghanap ni Leonid ng tulong mula sa attendant ng gas station. Pagkatapos ng negosasyon at panghihingi ng tawad, pumayag ang attendant na patuloyin ang pamilya ni Leonid sa loob. Gayunpaman, hindi nagtagal, ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at pinalaya silang muli sa lamig. Sa kabutihang palad, bumalik si Sergey at sinundo ang grupo. Ang grupo ay mas matalino kaysa sa attendant dahil pumasok sila at ninakaw ang mga sasakyan, pati na rin ang mga kagamitang kailangan para sa paglalakbay. Bago maubos ang gamit, napansin ni Misha na ang lalaking pinaghihinalaang may sakit na nakahiga sa sahig ay sa katunayan ay hindi pala may sakit. Ito ay nakatulong sa kanila na magkaroon ng isang sasakyan, ngunit nagpakita rin ito ng matinding takot at paranoia na bumabalot sa buong bansa. Sa biyahe, ang dalawang sasakyan ay nagkokomunikasyon sa radyo, ngunit ang signal ay na-intercept ng isang lalaking nagngangalang Igor. Si Igor ay umuubo ng malakas at tinanong ang grupo kung may alam silang panalangin. Napilitang magsalita si Misha para pangalubayan si Igor. Nang nasa kagubatan, nakahanap ang grupo ng matutuluyan sa isang malaking tent na ginagamit nila para manatiling mainit. Nagpatuloy ang tensyon at sina Misha at Paulina ay lumabas para huminga ng sariwang hangin. Kinutya ni Paulina si Misha at inutusan siyang kumuha ng alak para sa kanya. Nangako si Paulina na makikipagtalik kay Misha kung gagawin niya iyon. Nang magpatuloy ang kanilang paglalakbay kinabukasan, nakakita sila ng maraming patay na sundalo sa lupa, nakakalat ang dugo sa lahat ng lupang natatakpan ng yelo. Sinusundan ni Yuri ang sasakyan. Magmadali kayong mag-rescue at pumasok para mag-inspeksyon, pero malas, may isang tao.
biglang umatake ang isang sundalo na naghihingalo at sinaksak ang mga nasa paligid. Sa tiyan ni Sergey, nagkagulo ang buong grupo, at napalayo si Sergey sa gilid. Sa likod ng kotse, at nagkarera sila pabalik sa ospital. Sa sandaling iyon, malubhang nasugatan ang braso ni Boris. Dati, nangangatog siya sa takot, kaya si Misha ang napilitang magmaneho. Nakakita sila ng bahay sa unahan na pwedeng maging ligtas na masisilungan. Ang pagkaligtas nila ay nakasalalay sa grupong nasa loob ng bahay. Nagsimulang maghanap ng panggatong si Boris para mapainit ang lugar. Dahil dito, baka mahilo siya at buhatin na lang papasok. Samantala, sinusubaybayan ni Ana ang isang lalaking nasa labas. Ang binabantayan ng grupo ay si Igor pala. Kahit mukhang walang panganib si Igor ngayon, siguradong may mali. May hindi tama sa kanya. Ana, nakuha niya ang karayom, at mula kay Igor, ginamit niya iyon. Ipinanahin niya iyon kay Ziggy. Isa rin iyong sugat, talagang hirap tanggapin na naniniwala ang lahat na mabubuhay pa si Ziggy. Matapos makatulog si Ziggy para gumaling ang mga sugat, si Boris at Misha nag-usap sa labas habang umiinom sa loob si Ana. Sinulat niya ang sariling libro at nagkaroon ng pagkakataong makausap si Irina sa kotse niya. Inamin ni Ana na si Sergey ang kusang naghanap sa kanya, kahit hindi rin siya tumutol. Nang umalis siya, lumalabas na isa pa ring issue para kina Irina at Sergey ang galing sa relasyon nila. Na walang pagtatalik matapos niyang isilang si Anton. Sinisi ni Irina ang sarili dahil hindi siya natulog na kasama niya. Umalis si Irina sa kotse at isinara ng malakas ang pinto sa labas. Nakitaan ni Ana si Igor na umuubo at nagugutom nang buksan niya ang hood. Ipinakita ni Ana kay Igor ang lahat ng gamit, kaya nahumaling siya. Pero umalis din si Igor matapos iyon. Kinabukasan ng gabi, naglibot si Misha at Pauline sa truck hanggang mapansin nilang may taong nakamasid mula sa malayo, pero nang lingunin ni Misha, nawala na ang taong iyon. Habang tulog ang lahat, sinamantala ni Leonid ang pagkakataon, at kinuha ang susi. Napanaginipan ni Paulina ang isang bangungot, na may kinalaman sa lalaking pinatay niya. Ang mga putok sa labas ay biglang gumising sa buong bahay. Bumalik si Boris na lasing at humarap sa magkabilang nag-aaway na babae tungkol kay Sergey. Buti na lang, naitali muna nila si Boris sa sahig bago pa siya makabaril ng kahit sino gamit ang maikling baril habang nagkakagulo ang grupo. Bumalik si Leonid kasama si ang pinakamahusay na nurse na kilala mo para tumulong. Nagumaling si Sergey. Sinikap ng nurse ng husto na tulungan si Sergey bago sinabi ni Leonid na umalis na siya. Lumapit si Ana para salubungin si Boris. Nakatali siya sa kotse para hindi na makaperwisyo ng kahit sino. Buti na lang, ubos na ang alak. Mas mabuti na iyon kaysa kay Sergey. Nagising siya mula sa matinding pagkahilo at nakita si Anton, na waring binabantayan siya. Bumalik si Igor, habang ang buong grupo ay nasa banyo at inatake si Misha mula sa likuran. Nang makabalik mag-isa si Leonid sa bahay, nakita niyang ang kanilang mga supply ay ninakaw, at si Misha ay nakahandusay ng nakadapa sa nyebe. Nakakatakot, hindi nag-iisa si Igor, kundi may kasama pang mga bisita, at lahat sila ay nahawahan. At lumapit siya kasama si Sergey, kinilabutan sila. Nang makita niyang ang nahawa ang pamilya ay papalapit sa kanila. Isang babae ang binaril at napatay ni Leonid habang sinusubukan nilang lapitan ang driver ng ambulansya na si Nikon at ang pamangkin niyang si Pavan. Nagmaneho sila papuntang Cherepovets para maghanap ng mga supply. Pagdating nila roon, nakita nilang bakante ang lugar at punong-puno ng mga bangkay. Isang nakakadurog na tanawin ito, at saksi rin ito sa pinakamalalang takot ni Pavan at Nikon sa katotohanan tungkol sa doktor na balak nilang puntahan, na nakasabit, napatay sa sarili niyang opisina, kasama ang mga gamit na maaari sanang makabalik silang dalawa sa biyahe nang magsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga relasyon, pero tumayo si Anton sa gitna ng daan, preno agad sila at naiwasang masagasaan siya sa isang iglap. Magkakasama ang mga nakaligtas sa bahay, at nagtulungan si Pavan gamit ang kanyang kaalaman para gamutin ang sugat ni Sergey. Pero agad na, tinulungan ni Irina na ayusin ang sira niyang salamin, gamit ang salamin sa kamay niya para mapabagsak ang lalaki, at tinulungan niya siya. Matapos niya siyang purihin sa ganda niya, nagmakaawa siyang mapikturan siya para may alaala bago silang dalawa magkanya-kanyang lakad. Lalong lumayo si Leonid sa iba. Tumanggi siyang sabihin kay Pavan ng eksakto kung ano ang nangyari sa bahay. Talagang malas, ang buong grupo ay lalo pang nasangkot sa gulo ng matuklasan nilang ang tulay sa unahan ay tuluyang gumuho na. Naipit ang sasakyan nila sa nyebe at wala ng lakas. Paano sila makakalabas? Ang mga survivors ay kailangang kumapit sa gilid ng daan. Nagdudulot ito ng matinding problema sa pagitan ni Sergey at Irina habang sila ay patuloy na nag-aaway.
Ngunit, naantala sila ng isang tractor na paparating. Nagbigay si Sergey ng tali para hilahin ang sasakyan, habang ang mga natitirang survivors ay nakahinga ng maluwag sa mga taong nakasalubong nila sa biyahe. Tiyak na isang magandang tanawin ito, at makabuluhan. Dinala sila ng lalaki sa garahe niya upang patuloyin sila sa gabi at nagpasyang hanapin si Leonid at ang iba pa. Ang dugo ni Marina, at mga bakas ng paa sa gubat ay naging malinaw na bakas, para sundan ni Misha pagdating ng gabi. Hindi lang, iyon ang nakita ni Misha. Natapakan ni Misha ang isang bitag ng oso kaya napasigaw siya sa sakit. Nawala sa sarili si Marina, at sumunod sa utos ng babaeng pumatay na ikinulong sila sa basement ng masiyahan. Binuksan ng babae ang bitag at sinipa ang isang bote ng tubig. Kasunod nito, pinatrabaho ng babae si Leonid ng pagpuputol ng kahoy habang nakakadena pa rin. Nagmakaawa si Leonid ng tawad, ngunit sa halip ay gusto lamang ng babae na ipagpatuloy niya ang trabaho hanggang gabi. Pinilit ng babae si Leonid na pumasok sa trapdoor at itinali siya sa kama. Handa na siyang gahasain si Leonid nang may putok ng baril sa labas na yumanig sa bahay. Nakawala si Leonid at ginamit ang bakal ng kama para pukpukin ang mukha ng babae. Nang umurong ang babae, sa isang tabi, binuksan ni Leonid ang trapdoor at iniligtas ang pamilya. Sinundan nila si Misha sa labas. Hinayla niya ito papasok ng bahay habang nakakabit pa rin ang bitag ng oso sa binti nito. Maayos ang buto pero ang sugat ay malubha pa rin. Habang umiinom ng mainit na inumin, inamin ni Misha ang lahat ng nangyari kay Ana at kung bakit siya buhay pa. Inamin pa nga niya na siya ang nagplano ng sarili niyang pagkamatay. Umalis si Leonid at ang iba pa ng bahay matapos iligtas ang babaeng nasa loob. Doon, hindi inaasahang nakita nila ang isang pari na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa kanilang bahay. Nagpakasal sina Leonid at Marina muli. Nagpakasal din sina Misha at Paulina dito sa bahay sa tabi ng lawa. Nakita ni Sergey sina Irina at Pavel na nagmamahalan. Gusto na lang niyang mamatay roon. Gayunpaman, isang pagsabog sa labas ang yumanig sa buong grupo. Isang military plane ang bumagsak sa lupa at sumabog pagtama. Gayunpaman, buhay pa ang piloto, at hindi inaasahang isa siyang asyano na may sakit. Pinigil ng piloto si Pavel sa ilalim ng talam ng kanyang kutsilyo. May hawak siyang interpreter at nagbanta na may lunas siya. Kumuha si Pavel ng ice pick at itinusok ito sa mata ng piloto na nagdulot ng pagbaril sa dibdib ng piloto at pagwawakas sa banta sa oras na iyon. Nasugatan siya sa naganap na rambulan pagkatapos ng pagbaril, may hiwa sa leeg. Mabuti na lang at hindi nito tinamaan ang artery kaya ligtas siya. Nagising si Irina, matapos basahin ang diary ni Ana at pag-isipan ang mga nabasa niya. Pagkatapos, nagpaalam si Irina nang may halong emosyon kay Pavel dahil pupunta siya sa laboratorio. Pagpasok sa bahay, kinumpronta ni Irina si Ana tungkol sa mga nakasulat sa diary niya na nagdedetalye ng panlilinlang ni Ana noong ilagay niya ang balat ng kondom sa bulsa ni Sergey para makita ito ni Irina. Nang lumabas si Sergey para huminga ng sariwang hangin, nakita niya sina Leonid at ang iba pa sa ibabaw ng yelo. Nagdiwang sila, ngunit hindi nagtagal ay nakita nila ang bahay sa tabi ng lawa na nasusunog kaya nagmamadali silang tumakbo pabalik. Sa di kalayuan, sinusundan ng mga sundalo ang mga survivors at naghahandang sugurin sila. Hanggang dito na lang ang ating review. Salamat sa inyo sa pakikinig at hanggang sa muli sa susunod na video. Ang papel na nangangako ng mainit na pagkain, serbisyong, medikal, at matutuluyan. Ang mga flyer na ito ay nagpapatunay na kailangan ng lumikas sa lugar na ito. Habang sila ay patuloy na naglalakad, nakakita ang grupo ng karamihan na sapilitang pinasakay sa bus bilang bahagi ng plano sa paglikas. Sa dami nila, may isang batang lalaki na mukhang kamukha ni Anton. Nagmamadaling bumaba si Irina at lumampas sa mga sundalo para sumakay sa bus at hanapin ang kanyang anak. Ngunit ang batang ito ay hindi talaga si Anton. Pinilit ni na Irina at Sergey na bumalik sa bus nang sinubukan nilang umalis. Nakialam si Boris at itinutok ang baril. Punta kayo sa hanay ng mga sundalo, sabi niya. Tumakbo kayo agad kapag malapit nang sumabog ang lahat. 6 na oras bago ang kaguluhan, nailigtas si Anton mula sa alanganin. Napunta siya sa masikip na sitwasyon dahil pinabagsak ng aling iyon ang sundalo. At nangako siya sa bata na sabay silang aalis. Para matakpan ang mga bakas nila, inutusan niya ang bata na humiga sa kama, at hinatak niya si Anton. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa pagbuo ng masalimuot na pamilyang pinagdaraanan nila. Pero, may isa ring grupo ng mga nakaligtas ang aling iyon. Sa liblib na lugar sa bayan ng Anton, dinala siya sa isang kalapit na nayon. At ipinakilala siya sa mga mandirigma roon. Sa loob ng maliit na bahay na ito, nag-uusap sila ng palihim.
Tapos narinig ng buong grupo ang boses mula sa radio sa walkie-talkie. Napilitan ng mga sundalo na patayin ang ilang tao sa bus, at naghahanda sila para sa susunod na yugto. Sa plano niya, ang sundalong nakagas mask ay nagpunta sa nayon at isa-isang bahay na naglilibot para palikasin ang mga tao kapag nakarating sa bahay ng aling iyon. Pero hindi nila ginawa iyon. Sa halip, gumamit sila ng unan para idiin sa mukha ng natutulog na lalaki at patayin siya. Gayon kalamag ang ginawa niya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kung ano ang binalak ng mga sundalong ito, tinipon ng aling iyon ang buong grupo. Muli nang umalis ang mga armadong gwardya. Hinimok niya silang humawak ng armas at magsanay. Sa tulong ng isang opisyal, na nagretiro na sa nayon matapos nito, napilitan si Anton na manatili. Kasama ang mga bata, pinangunahan ng aling iyon ang mga galit na taga-nayon. Hanggang sa humantong sa harapang sagupaan sa mga sundalo nang maghintay sila ng kanta sa biyahe sa bus. Sumabog ang labanan at sunod-sunod ang putok at santukan. Isinara ang huling yugto ng tunggalian sa susunod. Nasaksihan ng mga rebelde ang pagkatalo ng mga sundalo at tumindig. Ngunit pagbalik nila sa complex, ang mga bata ay itinulak palabas si Anton. Mabuti na lang at maayos pa si Anton. Niyakap ni Irina ang anak na si Anton nang may pag-aalaga. Bilang pasasalamat, binigyan sila ng grupo ng ilang kahon ng mga mahahalagang gamit para sa aling iyon, at nagpaalam sila. 100 kilometro pa bago marating ang dulo. Si Ana, biglang umubo at umubo ng dugo. Sa oras na iyon, ang mga ilegal na puwersang militar ay iniipon sa buong bansa. Isang lalaki ang umuubo sa opisina, at ibinuhos ang gasolina sa bangkay ng sarili niyang pamilya. Sinikap niyang sunugin sila, pagkatapos ay unti-unti, nabuwal din siya at napayuko nang magpatuloy si Ana sa pag-ubo ng dugo. Nagpasya siyang magmaneho mag-isa, pero nang umupo siya sa kotse ng mag-isa, ang mga natira sa grupo ay nag-usap tungkol sa gusto ni Leonid na ipatupad ang mga hakbang pag-iingat at maglabas ng utos ng quarantine. Sumang-ayon si Pavel na magandang ideya iyon habang nagmamaneho. Huminto ang buong grupo sa daan nang may nakita silang bahay na may ilaw. Natagpuan ni Marina ang bangkay sa loob at napasigaw, kaya kinailangan ni Pavel na mahigpit na isara ang pinto. Pagkatapos ay ipinatong muli si Ana sa isang stretcher at binuhat nila siya papasok sa bahay ng biglaan. At ibinukod siya sa isa sa mga silid na inihanda. Mukhang may immunity si Pavel sa sakit na ito. Habang nagtatrabaho si Pavel sa ospital, maliban sa kanya, lahat ng doktor doon ay namatay sa loob lamang ng 3 araw. Hindi pa kailanman nagkasakit si Pavel, bumalik sa alaala niya ang nakaraan ni Ana. Habang siya ay naninigarilyo sa labas, narinig niya na minumura ni Sergey si Irina sa telepono. Si Ana talaga ay doktor. Sa therapy ni Sergey noon, bigla itong lumipat sa pisikal na aspeto at naging dahilan ng pagkawala nilang dalawa ng magkasama. Habang nagsusuot ng pantalon si Sergey at si Ana, may isiniksik siyang nakabukas na kondom sa bulsa nito. Sa kasalukuyan, malungkot na tinitigan ni Sergey ang lasing na ama niya at muling uminom ito. Iyan ang imaheng nakapinsala kay Sergey noong bata pa siya. Si Boris, minsan pang ang nalasing hanggang aksidenteng mabaril ang sariling paa ng anak niya. Ngunit ngayon, nahaharap pa rin ang grupo sa mas mabigat na problema ng makipagtulungan si Leonid kay Irina at nagpa siya nahatiin ang bahay sa dalawa. Ang isa ay para sa mga nakalapit na kay Ana, at ang natitira ay para sa mga hindi pa nakakalapit kay Sergey. Hindi natuwa si Sergey, dahil pakiramdam niya ay malapit na silang magkawatak-watak. Binuksan niya ang basag na baso sa kanyang silid. Pagbalik niya sa kwarto, nahawa si Misha kasama sina Pavel, Marina, at Boris. Palihim na nakikipagkita kay Paulina. Sinisigawan niya ang ama niya sa ospital, habang pinag-uusapan nila ang bote ng swero para sa poste para kay nanay niya. Habang buhay pa ang lola niya. Habang lalong lumalala ang kalagayan ni Ana, pumunta si Misha sa opisina at kinuha ang baril na nakita niya noon. Itinutok iyon ni Misha sa ulo niya. Handa na siyang pumutok, nang biglang sumulpot si Paulina at pinigilan si Misha na gawin iyon. Nang magkasama sila, napagtanto ni Paulina na mahal niya si Misha, pero hindi siya sinuklian nito. Kaya nagpa siya si Paulina na kausapin ang ama niya at balak nilang lisanin ang lugar at pumunta sa lawa, pero sa huli, napilitan si Leonid na umalis kasama ang pamilya habang si Sergey at ang iba ay nanatili sa bahay sa itaas na palapag. Nakita ni Sergey si Boris na lumuluhod at nananalangin, pero iyon ang naging huling patak. Para kay Sergey, sinigawan na siya dahil sa mga nangyari noong pamamaslang. Sa kampo maraming taon na ang nakalipas. Nangako si Sergey na hindi siya tutulungan nito, kaya inabot niya ang bote ng vodka sa mesa sa tabi ng kama. Natulog siya. Samantala, patuloy pa ring nagsusumikap si Pavlin na tumulong kay Ana. Napakalakas ng resistensya ni Ana, at hawak pa rin niya ang kutsilyo.
Pero si Sergey ay nahaharap sa matinding problema. Nalasing si Sergey at bumagsak sa sahig. Natagpuan siya ni Irina, na nakadapa sa lawa, nalulunod sa kalasinggan. Sinimulan siyang halikan ni Irina, at kapwa nila, binalewala ang nakaraan. Patuloy namang pilit na inililigtas ni Pavan si Ana. Nagsimulang damyugo si Marina. Nawalan ng kontrol si Leonid at ang kotse ay tumagilid sa gilid ng daan. Si Misha ay nawalan ng preno at tumaob ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Nang makita niyang kahit paano ay nakabawi na si Ana, niyakap siya nito. Pero ang natitirang mga tao sa grupo ay kailangang umamin na may alinlangan sila. Napagpasyahan ni Pavan na malamang ang dugo niya ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Pero nagdesisyon pa rin si Sergey na maging maingat sa pagkakataong iyon. Habang naghahanda si Sergey ng pagkain, hinarap siya ni Irina at tinanong kung sasabihin ba niya kay Ana na ginawa nila ang lahat. Umiiwas si Sergey sa tanong na iyon at sa halip ay sinubukan niyang ayusin si Boris. Si Boris ay biglang nahulog sa isang ligalig na kalagayan sa silid sa itaas matapos ang gabi ng pagkalasing. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalo siyang naging delikado at namatay na siya. Nagpa siya ang buong pamilya na umalis at bumiyahe, sakay ng natitirang sasakyan. Nagpa siya si Pavan na pumunta sa isang lugar kung saan may laboratorio. Samantala, ang mga naiwan ay nagtungo sa lawa. Sa paglalakbay nila, natagpuan nila ang kotse ni Leonid at mga bakas ng dugo sa lahat ng dako. Hindi nagdalawang isip si Misha na habulin sila. Ang mga natitira sa grupo ay walang balak kumilos, bagkus ay gusto nilang pumunta sa bahay sa tabi ng lawa. Dahil nagdesisyon na si Leonid, noong nagtatalo sila tungkol dito. Nagsimulang atakihin si Misha ng kumbulsyon, habang si Leonid ay humila kay Marina na biglang nagulantang at duguan habang tumatawid sa gubat. Sa huli, narating nila ang isang nag-iisang bahay, at nakuha ni Leonid ang may-ari. Ginapos niya ang may-ari ng bahay at itinulak siya papasok sa loob, ngunit, ipinailalim siya sa sirang bintana. Hindi natuwa si Paulina sa ginawa niyang iyon, lalo na pa, dahil pinalayas ng ama ang babae mula sa sariling bahay. Pinaalalahanan ni Paulina siya at iniabot ang isang plato ng pritong patatas sa ama. Si Marina ay lubos na walang magawa at lumubog sa lungkot. Si Marina ay nagsimulang tumingin sa paligid ng bahay para hanapin ang anak niya, at nang hindi niya ito makita, agad niyang naisip ng hindi maganda. Ang babae ay naipit sa basement. Ginamit niya iyon para sa sariling pakinabang, at hinikayat si Marina na buksan ang bitag na pinto. Tama nga si Marina, at sa kasamaang palad, nauwi ito sa pagkakabaon ng buong pamilya. Sumigaw si Marina sa mukha ni Leonid dahil sa ginawa nito sa anak nila, at inamin niyang hindi niya alam kung sino talaga ang ama ng anak niya. Tumulong si Misha na dalhin ang kanilang gamit at tumawid sa yelong lawa para makarating sa bahay. Sa kabilang pampang, pagpasok nila sa bahay, napagtanto nilang hindi sila mag-isang. Nakakita sila ng isang bagay na nababalot ng dugo, at isang piraso ng nasunog na uling. Mas lalo pang sinuri ni Pavan at ni Sergey ang lugar. Natagpuan ni Sergey ang bangkay sa bodega na ginawang kulungan, at nakitang pinutol at itinapon ang laman loob nito. Hindi nag-aksaya ng panahon, si Sergey at nahanap din ang may-ari, si Sonny, na ikinulong ang lalaki. At pinilit siyang maglakad sa ibabaw ng yelo. Habang naglalakad sila, ikinwento ng lalaki ang kanyang nangyari at ang sinapit sa kanya. Naipit siya sa isang patibong, at hindi sigurado kung buhay pa ang dalawang anak niya. Sa gitna ng matinding pagkabaliw, inamin niya na kinain niya ang laman ng kasamahan nila sa bahay dahil naubusan na sila ng pagkain. Dahan-dahan siyang lumuhod at gumapang paarap na may nakatagong kutsilyo sa kamay. Habang pilit siyang umaabante, sinabi ng lalaki ang kwento niya at kung ano ang nangyari sa kanya. Iniligpit siya at hindi niya alam kung buhay pa ba ang dalawang anak niya. Sa tindi ng pagkasira ng ulo, inamin niyang kumain siya ng laman ng kasama nila sa bahay dahil wala na silang pagkain. Dahan-dahan siyang lumuhod at gumapang paarap na nakatagong kutsilyo sa kamay. Habang sinusubukan niyang patayin si Sergey, mabilis na binaril ni Sonny siya ng isang maikling putok at napatay agad ang lalaki sa yelo. Ang buong grupo ay nagtipon at nagpakita ng paggalang kay Boris. Pagkatapos nito, nag-usap sina Irina at Pavan, at nagkapalagayan sila ng loob sakay ng lumang sasakyan. Nang pareho na silang bumalik sa grupo, napansin ni Sergey ang mga nangyayari. Ngiti lang ang naitugon niya at agad siyang napalitan ng selos. Sa pagtatapos ng araw, sina Irina at Pavan ay nagkita, at nagpa siya ang aming kahapon na masama ang loob. Lumilitaw na nawala ang kotse nila dahil dito. Nagtakda na si Sergey ng mga patakaran at sinabi sa lahat na kailangan nilang mag-ingat at magdikit-dikit. Ana, sinubukan niyang kausapin si Misha, pero hindi siya pumayag, dahil iniisip niyang masama ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ina. Parang pasyente,
Lalo lang nagalit si Misha at umalis. Paglabas niya sa kwarto, isinara niya ng malakas ang pinto sa likod ni Sergey. Nang mapansin niyang nasa labas si Misha sa ibabaw ng yelo, napuno siya ng takot. At lumukab sa kanya ang sindak nang tumakbo siya palabas. At makita ang malaking bitak sa yelo at ang ilang gamit ni Misha. Na malinaw na nagpapakita ng pinakamasamang maaaring mangyari. Nadulas si Misha at nalunod. Pinili niyang tapusin ang sariling buhay, at ang paghahanap sa kasaysayan. Sa bahay ni Misha ay nagpasiklab sa pagnanais na wakasan ang lahat. Malinaw na malinaw, nagpa siya si Misha na may balak na magpakamatay at tumalon sa yelo. Ganoon ang palagay ni Anna. Pagbalik sa bahay ni Irina, napaisip siya. Ayon sa sarili niyang teorya, ang truck ng pagkain at mga gamit sa bahay ay patunay na nagplano si Misha ng lahat ng ito at gusto nang umalis. Pero ang natuklasan lang ni Pavel ay ang sleeping bag ni Misha sa itaas ng palapag na tila sumire sa teoryang iyon. Sa pagkabigla, nagsimulang manghina ang alaala ni Anna dahil sa matinding stress at ang tunay na katotohanan na buhay pa si Misha at determinado siyang hanapin si Leonid. At ang iba pa, ang dugo ni Marina at ang mga bakas ng paa sa kagubatan, ang naging mga palatandaang madaling sundan ni Misha. Pagbagsak ng dilim, hindi lang iyon ang natuklasan ni Misha. Natapakan niya ang isang patibong na may nakatagong oso, kaya napasigaw siya sa sobrang hirap. Lubos na, nawalan ng malay si Marina at nagsimulang kumilos ayon sa nais ng lalaking. Nagkulong sa kanila sa basement. Nang makontento ang lalaki, binuksan niya ang patibong at binasag ang isang bote ng tubig sa susunod. Ayon sa babae, pinilit si Leonid na gumawa ng trabahong pagputol ng kahoy sa gubat. Habang nakagapos pa rin sa kadena, nakiusap si Leonid na patawarin siya, pero, sa halip, simpleng inutusan lang siya ng babae na magpatuloy sa trabaho. Nang gabing iyon, pinasampa siya ng babae sa sirang bubong at itinali siya sa kama. Ang babae ay naghahandang gahasain si Leonid, pero isang putok ng baril sa labas ang yumanig sa bahay. Nakawala si Leonid at ginamit ang frame ng kama para ihampas sa mukha ng babae. Nang makabawi ang babae, bumangon si Leonid at pinakawalan ang pamilya. Habang sinusundan sila ni Misha sa labas, hinayla niya ang kanila papasok ng bahay, bitbit ang patibong na oso pa rin na nakakabit. Sa may paanan ng puno, nandoon ang mga buto, pero buo pa rin ang mga sugat, habang may maiinit na inumin sa kamay ni Misha. Ibinunyag niya ang lahat ng nangyari kay Anna at ang dahilan kung bakit buhay pa siya. Kahit pa nga, inamin niya na siya mismo ang nagplano ng sarili niyang pagkamatay. Sina Leonid at ang iba pa ay umalis sa bahay matapos nilang iligtas ang babae roon. Hindi nagtagal, nagkataon, na nakatagpo nila ang isang pari na pumayag na makabalik sila sa sarili nilang bahay. Doon, muling nagpakasal sina Leonid at Marina, at nagpakasal din sina Misha at Paulina. Sa bahay sa tabi ng lawa, muling nagkatuluyan sina Sergey at Irina. Dito, sa bahay sa tabi ng lawa, nakita ni Sergey si Irina at si Pavel na nagmamahalan, kaya namatay sila rito rin mismo. Gayunman, ang isang pagsabog sa labas ay nagpaalis sa buong grupo sa matinding pagkabigla. Isang military plane ang bumagsak sa lupa at sumabog ng magbanggaan. Pero nakaligtas ang piloto, at nagkataong isa siyang infected na asyano. Nakontrol siya ni Pavel, at sa ilalim ng patalim, may hawak siyang isang interpreter. Sinabi niyang may lunas kay Pavel, kinuha niya ang isang kutsilyo, at itinarak sa mata ng piloto. Pagkatapos, binaril ni Sergey ang dibdib ng piloto at tuluyang tinapos ang banta. Sa pagkakataong iyon, nasugatan si Sergey sa bakbakan, at nagkaroon siya ng hiwa sa leeg. Buti na lang, hindi nito tinamaan ang ugat, at ayos lang siya. Nagising si Irina matapos basahin ang diary ni Anna at napaisip sa lahat ng nabasa niya. Pagkatapos noon, nagpaalam ng malungkot si Irina kay Pavel dahil pupunta siya sa laboratorio. Pagpasok niya sa bahay, kinwestiyon ni Irina si Anna tungkol sa mga sip sa diary nito, kung saan ikinwento ang mga detalye ng pakana ni Anna nang ipasok niya ang latex cover sa bag ni Sergey para mahanap iyon ni Irina. Nang lumabas si Sergey para manigarilyo sa air, napag-alaman ni na Irina ang tungkol doon. Sa bag ni Sergey, nilusot niya ang napansin niyon nang lumabas si Sergey para huminga ng sariwang hangin. Sa labas, nakita niya si Leonid at ang iba pa sa ibabaw ng yelo. Masayang nagtipon ang lahat, pero hindi nagtagal, nakita nilang nasusunog ang bahay sa tabi ng lawa, kaya dali-dali silang tumakbo, pabalik sa kanilang kinaroroonan. Sa malayo, binabantayan ng mga sundalo ang mga nakaligtas at naghahanda ng puwersa para lumaban sa kanila. Hanggang dito na lang ang review. Maraming salamat sa pakikinig, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, ha!